Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga, mabuhay, beautiful Brooks Point. Isang mapagpalang araw ng Sabado, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Sunod-sunod na po ang tagulan dito po sa ating bayan at alam po natin na masigla po ang ating mga kababayan, lalo na yung mga magsasaka. Good morning po sa inyo dyan, sa mga nanananghalian o nagluluto ng pananghalian. Nako, masarap-sarap ang ating pananghalian ngayong tanghali. Magandang umagang muli sa inyo. At ngayon po ay nasa ika-59 na po tayo ng episode ng ating programang Impormasyon ng Bayan. Samahan niyo po ako sa isang oras na programa na sumasa inyo tuwing ika-araw po ng Sabado. At ngayon po ay 29 na sa buwan ng Hunyo, taong 2020. Tampok po sa ating programa ang Balitang Bayan na ihahatid po sa atin ng Sacred Heart of Jesus High School News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ka-29 na araw sa buwan ng Hunyo, taong 2024. Ako po si Jasmine Consomino. At ako naman po si Irish Medallia, mula sa Sacred Heart of Jesus High School o ang Sacredian News Team. At kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito ang ulo ng mga balita na yahayag sa atin ng Sacredian News Team. Masayang pagbukas ng pagdiriwang ng ika-75 na pagkakatatag ng bayan ng Brooks Point at ang mga kaganapan matagumpay na idinaos. Mga wagi sa kompetisyon tulad ng Sangay Zumbayawan, photo contest, bangkasiyahan, sports tournament at selfie and groovy contest tumanggap ng iba't ibang papremyo. Walang humpay na kasiyahan ng mga mamamayan ng Brooks Point na bahagi ng 75th founding anniversary ng bayan, gaya ng Bailehan Dut Bonbon, Kasalang Bayan at Cultural Night na saksihan. Mga natatanging mamamayan ng Brooks Point, empleyado ng pamahalaang lokal at outstanding taxpayers, kinilala at pinarangalan sa ginanap na LGU at Stakeholders Night. Masasarap na pagkain sa Mangandut Bonbon Food Expo, formal nang binuksan para sa mga mamamayan ng Brooks Point. Inter-Barangay Basketball League 2024, masayang isinasagawa bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-75th na anibersaryong pagkakatatag sa bayan ng Brooks Point. Pamahalang lokal at MDRRMO, pinangunahan ng MOA signing at turnover ceremony ng isang rescue vehicle para sa Brooks Point Municipal Police Station. Pamahalang lokal, muling namahagi ng mga binhi ng gulay para sa 410 individual farmers at mga asosasyon na apektado ng nagdaang El Nino. Graduation ng out-of-school youth sa TESDA training on agricultural crops production NC2 idinaos sa Barangay Amas. Kasalang sibil, patuloy pa ring pinapangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Graduation ng First Mayor Benedito Lawn Tennis Free Summer Clinic aktibong idinaos. Magbabalik ang Sacred Heart of Jesus High School o ang Sacredian News Team para sa mga detalye ng mga balitang bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Manatiling nakatutok sa ating programang ito. Para sa unang balita, masayang pagbukas ng pagdiriwang ng ika-75 na pagkakatatag ng bayan ng Brooks Point at ang mga kaganapan matagumpay na idinaos. Para sa detalye, narito si Sacredian News Reporter Samantha Enero. Balitang Bayan. Formal na binuksan ang selebrasyon ng ika-75th founding anniversary ng bayan ng Brooks Point nitong araw ng Miyerkules 26 ng Hunyo
Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, Sangguniang Bayan members, Head of Office, matagumpay na naidaos ang isa sa mga inaabangang selebrasyon sa bayan. Pinaingay naman ng Drum and Lyre Corps competition ang mga manonood sa pamamagitan ng kanilang masining na galaw, choreography at musika. Tampok sa paligsahan ang Maasin National High School at Brooks Point National High School Drum and Lyre Corps. Nagpakitang gilas naman ang Governor Alfredo Abueg Senior National Technology and Vocational Memorial High School Drum and Lyre Corps. Nakamakailan lang ay nag-uwi ng kampyonato sa katatapos lamang na Drum and Lyre competition sa Baragatan sa Palawan Festival 2024 na ginanap sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa mensahe naman ni Vice Mayor Feliciano, kanyang binigyang diin ang pagbabalik tanaw sa pinagbulan ng Brooks Point at kung gaano nakalayo ang inunlad nito. Dagdag pa niya na sama-samang pangalagaan at paunlarin ang bayan ng Brooks Point. Ayon naman kay Mayor Benedito, bilang punong bayan ng isang progresibong bayan, hindi niya umano kayang paunlarin ang bayan na mag-isa. Ang tulong ng mga sangguniang bayan members, mga ulong tagapamahala, mga barangay officials, at ng mga taong bayan ang sangkap sa kaunlaran sa kanyang pagtatapos. Kanyang ipinaalala na laging magkaisa at magtulungan para patuloy na pag-unlad ng bayan. Magpapatuloy ang selebrasyon simula ngayong araw hanggang June 30, 2024. Samantha Bienero, Circadian News Report, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Sam. Samantala, mga wagi sa kompetisyon tulad ng Sangay Zumbayawan, photo contest, bangkasiyahan, sports tournament at selfie and groovy contest tumanggap ng iba't ibang papremyo. Sa ulat ni Circadian News Reporter Zindi Juris Ali. Balitang Bayan. Para sa mas masayang selebrasyon na ika-75th founding anniversary ng bayan na may temang sama-samang pagtahak tungo sa ibayong kaunlaran. Ginanap ngayong araw ng Miyerkules, Hunyo 26, taong kasalukuyan ng patimpalak na Sangay Zumbayawan, kung saan nagtagisan ng husay at galing ng iba't ibang sektor sa loob munisipalidad ng masayang nasaksihan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, mga miyembro ng Sangguniang Bayan, kasama ang mga kawani ng pamahalang lokal at manonood ang tagisan ng pag-indak ng mga ayon kay Mayor Benedito, talaga namang hindi pagpapahuli ang mamamayan ng Brooks Point pagdating sa ganitong patimpalak. Nagpapakita umano ito ng pagkakaisa at pagsasama-sama, kaya naman masaya ang bawat isa sa takbo ng programa. Cindy Juris O. Ali, Circadian News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Bago magtapos ang pagdiriwang ng ika-75th founding anniversary ng bayan ng Brooks Point, idinaos sa Bangkasiyahan 2024 kung saan magtatagisan ng mga bangka sa bilis at tibay na ginanap sa Brooks Point, Beno, araw ng Biyernes, Hunyo 28, 2024. Narito sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan at mga kawani ng pamahalang lokal upang saksiban at makasaya sa paligsahan. Ang Bangkisayahan 2024 ay mayroong tatlong kategorya: Invitational Category, Hanap Buhay Invitational at Municipal Category na kung saan ay naghatid ng saya sa mga mamamayan at isa rin ito sa pagkikilala sa ating mangingisda sa kanilang sipag at tiyaga at bubuksan ng ating kamalayan na ating ingatan at alagaan ng ating karagatan dahil ito ang pangunahing pinagkunan ng yamang danos. Cindy Juris O. Ali, Circadian News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Saksihan naman po natin ang pagbubukas ng photo exhibit dito sa lobby ng Old Municipal Building kung saan ay ating makikita ang iba't ibang imahe at husay sa photo art sa mga photographers and artists na naglalarawan ng iba't ibang makahulugang imahe na bahagi pa rin sa pagdiriwang ng ika-75 pagkakatatag sa bayan ng Brooks Point. Ang ilang mga larawan ay kabilang sa kompetisyon, kaya abangan natin kung sino ang mga magwawag. Penelope Villadones, Circadian News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Bahagi pa rin sa pagdiriwang ng ika-75 anibersaryo sa pagkakatatag sa bayan ng Brooks Point, narito naman po tayo upang panoorin ang ginaganap na sports tournament dito pa rin sa Octagon Covered Court Gym. Narito ang mga makikisig at mahuhusay na mga players na handang ipanalo ang mga laban ng kanilang kinabibilangang laro. Sportsmanship ang pangunahing nasa puso ng bawat isa, manalo man o matalo. Ang pagkakaisa at pagkakaibigan pa rin ang mananatili sa puso ng bawat isa.
Abangan po natin ang pag-anunsyo ng mga winners sa bawat laro. Chad Lawrence P. Hidalgo, si Credia News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat at para sa balitang pangkasiyahan, walang humpay na kasiyahan ng mga mamamayan ng Brooks Point na bahagi ng 75th founding anniversary ng bayan, gaya ng Balyehan Dut Bonbon, Kasalang Bayan at Cultural Night na saksihan. Sa ulat ni si Credia News Reporter, Penelope Adon. Balitang Bayan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan sa pagdiriwang ng ika-75th founding anniversary ng Brooks Point. Nagtagisan ng galing sa pag-indak ang 16 na barangay sa bayan, kabilang ang Barangay Malis, Salugon, Samariñana, Uring-Uring, Tubtob, Pangubilyan, District 1, District 2, Imulnod, Aribungos, Barong-Barong, Ipilan, Mambalot, Maasin, Kalasagin, Amas, sa Balyehan Dut Bonbon, Siningdakan, 2024. Naginanap sa Octagon Plaza, Brooks Point, Palawan, araw ng Huwebes, Hunyo 27, 2024. Masayang nakiisa sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano, kasama ang ilang miyembro ng Sangguniang Bayan at iba pang kawani ng pamalaang lokal. Ang patimpalak na ito ay naglalayong maipakita ang kultura at talento ng mga kalahok at maitanghal bilang pinakamahusay na barangay sa pag-indak ng tradisyon na sayaw. Penelope B. Adonis, Sir Credia News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Pen. Sa ating susunod na balita, ang pagbibigay parangal sa mga individual at kumpanya o negosyante. Mga natatanging mamamayan ng Brooks Point, empleyado ng pamahalaang lokal at outstanding taxpayers, kinilala at pinarangalan sa ginanap na LGU at Stakeholders Night. Narito ang ulat ni si Credia News Reporter Chad Hidalgo. Balitang Bayan. Kagabi lamang ay ginanap ang pagbibigay parangal sa mga naging nominado bilang Outstanding Taxpayers at Gawad Parangal LGU and Stakeholders Night na ginanap sa Octagon Covered Gym, Poblacion District 2, Brooks, Palawan, na dinaluhan ng pamahalang lokal sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama ang Sangguniang Bayan members at iba pang mga panauhin. Ito ang mga naging kriteria ng mga hurado sa pagiging qualified ng mga pinarangalang individual, grupo o asosasyon. Ulirang Ama Award for fathers who have shown exemplary dedication and love in raising their children, ensuring their education and well-being. Ulirang Ina Award for mothers who have demonstrated remarkable strength, nurturing, and commitment in supporting and raising their child. Natatanging Magulang Award, Single Parent, for single parents who have successfully raised and supported their children through education and life's challenges. Pinakamatandang Residente Award for oldest resident in the municipality, honoring their longevity and wisdom. Modelong Pamilya Award for a family that serve as a role model in the community through their unity, values, and contributions to society. Bayani ng Barangay Award for individuals who have performed heroic acts or extraordinary deeds in service to the community. Kabataang Bayani Award for young individuals who have shown exceptional talent, leadership, or community service. Gawad sa Natatanging Guro Award for teachers who have gone above and beyond in their dedication to educating and inspiring students. Gawad sa Natatanging Magsasaka, Mangingisda Award for farmers or fishermen who have shown exemplary practices, innovation, and contribution to local agriculture or fisheries. Gawad sa Natatanging Empleyado Award for municipal employees who have demonstrated outstanding performance, dedication, and service. Parangal sa Kalikasan, Environmental Stewardship Award for individuals or groups who have made significant contributions to environmental protection and sustainability. Tagapagtaguyod ng Kultura at Sining Award for individuals who have greatly contributed to the preservation and promotion of local culture and arts. Gawad sa Kalusugan Award for healthcare workers or individuals who have made significant contributions to public health and welfare. Entrepreneur of the Year Award for business owners who have shown innovation, success, and positive impact on the local economy. Community Builder Award for individuals or organizations that have played a key role in building and improving community facilities and services.
Volunteer of the Year Award for individuals who have selflessly dedicated their time and effort to volunteer work in their community. Sports Excellence Award for athletes who have brought pride to the municipality through their achievements in sports. Civic Leadership Award for individuals who have shown exceptional leadership in civic activities and community improvement projects. Innovator of the Year Award for individuals or groups who have introduced innovative solutions or practices that benefit the community. Bukod Tanging Mamamayan Award for individuals who have made significant contributions to the community through their outstanding service, leadership, and dedication. Chad Lawrence P. Hidalgo, Secradian News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Chad. Good news! Masasarap na pagkain sa mga Ndut Bonbon Food Expo, formal nang binuksan para sa mga mamamayan ng Brooks Point. Balitang hatid sa atin na si Secradian News Reporter, Samantha Enero. Balitang Bayan. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-75th founding anniversary ng munisipyo ng Brooks Point, formal nang binuksan ang Food Expo sa harap ng Old Municipal Building, Brooks Point, Palawan, noong araw ng Biyernes, June 21, 2024. Tampok sa Food Expo ang iba't ibang masasarap na pagkain at inuming inihanda ng mga kababayan na tiyak na makabubusog ng tiyan at makapagbibigay ng saya sa mga mamamayan. Bukod sa mga pagkain, mayroong ding hahala ng acoustic band upang aliwin ang mga kumakain sa pamamagitan ng mga masasaya at magagandang awitin. Ang Food Expo ay bukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi at magpapatuloy ito hanggang July 3, 2024. Samantha B. Enero, Secradian News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Sam. Susunod, Balitang Sports. Inter-Barangay Basketball League 2024. Masayang sinasagawa bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-75th na anibersaryong pagkakatatag sa bayan ng Brooks Point. Ulat sa atin ni si Secradian News Reporter, Zindy Juris Ali. Balitang Bayan. Bahagi ng pagdiriwang ng ika-75th founding anniversary ng Brooks Point, formal na binuksan ng LGU Brooks Point Inter-Barangay Basketball League 2024, katuwang ang San Miguel Corporation, araw ng Martes, June 18, 2024 sa Octagon Cover Gym, Brooks Point, Palawan. Masayang pinangunahan ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang ceremonial toss kasama sina Municipal Administrator Edgar Lacandazo, Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, at Municipal Sports Coordinator Benedict Moranya. Mayroong 12 na koponan ang kasalukuyang naglalaban-laban para sa kampyonato na may cash prize na nagkakahalaga ng 20,000 na igagawad sa pagtatapos na liga sa June 28, 2024. Pinaalala ni Mayor Benedito ang kahalagahan ng malinis at maayos na paglalaro na laging pairalin ang sportsmanship sa lahat ng pagkakataon. Zindy Juris Ali, Secradian News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Cindy. Samantala, para sa Balitang Pangkaligtasan, pamahalang lokal at MDRRMO, pinangunahan ng MOA signing at turnover ceremony ng isang rescue vehicle para sa Brooks Point Municipal Police Station. Balitang hatid sa atin ni Secradian News Reporter, Penelope Adonis. Balitang Bayan. Sa pamumuno ng Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano, sinagawa ang MOA signing at turnover ceremony ng isang rescue vehicle na handog ng local government unit na para sa Municipal Police Station ng Brooks Point. Sa pangungunan ni Police Major Darius L. Redondo na ginanap sa Octagon Plaza, Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan, araw ng Miyerkules, Hunyo 19, 2024. Masayang isinawad ni na Mayor Benedito, Vice Mayor Attorney Feliciano, Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, MDRRM, OIC Engineer Maud Ryan Miranda, Konsehal Sarah Jane Crespo Abon, Konsehal Nathan Canilao, Konsehal Arturo Ferrares, Liga President Georgeline Joy Kitchon, kasama ang mga LGU department heads at officials. Para sa rescue operation ng Brooks Point PNP Station at iba ang mga bisita upang maging saksi sa masayang pagtatanggap ng bagong sasakyan.
Ang rescue vehicle unit na ito ay karagdagang tutugon sa oras ng emergency at kalamidad at magiging kaagapay sa mabilis sa pag-rescue ng ating mga kapulisan sa bayan. Ayon kay Mayor Benedito, malaking tulong sa mamamayan ng Brooks Point ang bagong sasakyan upang mapabilis na makapagresponde ang ating kapulisan sa mga hindi inaasahang sakuna, lalo na sa mga liblib na lugar. Dagdag pa ni Mayor Benedito na patuloy na tutulong ang pamahalaang lokal, lalo't higit sa kapakinabangan ng mas makararami. Penelope B. Adonis, Circadian News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Pen. At sa balitang pang-pagsasaka, pamahalaang lokal, muling namahagi ng mga binhi ng gulay para sa 410 individual farmers at mga asosasyon na apektado ng nagdaang El Nino. Hatid ni Circadian News Reporter, Chad Hidalgo, para sa detalye. Balitang Bayan. Sa pagpapatuloy ng pamimigay ng tulong sa mga magsasaka na lubos na naapektuhan ng El Nino, muling namahagi ng mga binhi ng gulay ang lokal na pamahalaan ng Brooks Point. Katuwang ang MDRRMO na kinatawan ni MDRRMO OIC Engineer Mod Ryan Miranda at Office of the Municipal Agriculturist. Hapon ng Martes, June 18, 2024, na ginanap sa Evacuation Center, Barangay Pangubilyan, Brooks Point, Palawan. Personal na iniabot ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito sa 410 na magsasaka mula sa 18 barangays ng Brooks Point ang mga binhi ng iba't ibang klaseng mga gulay. Programang ito na matulungan ng mga kababayang magsasaka upang mabawi ang mga nasirang pananim ng nagdaang kalamidad at matulungan makapagsimula sa hanap buhay nang sa gayon ay mapalakas at mapaunlad ang pamumuhay ng mga magsasaka. Chad Lawrence P. Hidalgo, Circadian News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Chad. Samantala, graduation ng out-of-school youth sa test training on Agricultural Crops Production NC2 idinao sa Barangay Amas. Sa ulat ni Circadian News Reporter Samantha Ener. Balitang Bayan. Matagumpay na nagsipagtapos ang Batch 11 ng Palaw Agricultural Farm sa kursong Agricultural Crops Production NC2 ng TESDA noong araw ng Miyerkules, June 19, 2024 sa Barangay Hall Covered Court, Barangay Amas, Brooks Point, Palawan. Naging pangunahing pandangal si Mayor Cesario R. Benedito Jr., Provincial Agriculturist of Palawan, Romeo M. Cabungal, PhD Division Chief 1, PCA Palawan, Rol G. Aguilar, Palaw Agricultural Farm School Administrator, Patria Gloria I. Ortega, DVM at Provincial Director, TESDA Palawan, Gerardo A. Mercado. Sa Batch 11 ay mayroong 25 na mga individual ang nagsipagtapos ng Agricultural Crops Production NC2. 11 rito ay mga kalalakihan at 14 naman ang mga kababaihan. Nasasakop ng kursong ito ang iba't ibang kasanayan sa pagbabago ng mga pananim, pati na rin ang mga techniques at basics ng pagsasaka. Ang Pasiao Agricultural Farm ay isang institusyong kinikilala ng TESDA na nagsasagawa ng training courses for technical and vocational education, TVET, sa ilalim ng Technical Education and Skills Development Authority, TESDA at Commission on Higher Education, CHED, particular sa kursong agrikultura. Samantha B. Enero, Circadian News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Sam. At kasalang sibil, patuloy pa rin pinapangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Balitang hatid sa atin ni Circadian News Reporter, Chad Hidalgo. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang kasalang sibil ni Romel D. Palma at Darlene Faith C. Arsaga na ginanap sa Abueg Building Government Center, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Araw ng Miyerkules, Hunyo 19, 2024. Ito ay pinakamasayang araw ng dalawang nagmamahalan dahil mas lalong pinagtibay ang kanilang pagsasama at nabigyan ng basbas upang tuluyan ng maisaligal ang kanilang pagsasama. Dumalo sa kasalan ang kanilang mga magulang, kapatid, ninong at ninang upang saksihan at suportahan sina Mr. and Mrs. Palma. Payo ng kanilang mga magulang na iwasan ang pagtatanim ng sama ng loob sa bawat isa at gawing inspirasyon ang bawat pagsubok na dumating sa kanilang pagsasama upang mas higit na tumibay. Ayon naman kay Mayor Benedito,
mas lalong mahalin ang isa't isa at ang kanilang paparating na anak. Magkaroon ng tiwala upang maging maunlad ang pagsasama. Gawing sentro ng Panginoon para sa mas matibay at matatag na relasyon dahil lahat umano ay dumadaan sa matinding pagsubok, kaya't huwag magsasawang intindihin ang isa't isa. Chad Lawrence P. Hidalgo, si Canadian News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Chad. At sa Balitang Sports pa rin. Graduation ng First Mayor Benedito Lawn Tennis Free Summer Clinic, aktibong idinaos. Detalyeng ulat sa atin si Canadian News Reporter Chad Hidalgo. Balitang Bayan. Masayang nagsipagtapos ang 22 kabataan na sumailalim sa libreng lawn tennis summer clinic na nagsimula noong Hunyo 3 hanggang Hunyo 21, 2024 sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito na ginanap sa Brooks Point Tennis Club, Barangay Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Araw ng Miyerkules, Hunyo 19, 2024. Ayon kay Mayor Benedito, ito ay isang paraan upang maging aktibo ang mga kabataan pagdating sa disiplina at sa iba't ibang palaro at mahubog ang kanilang galing. Nagpahayag din ng pasasalamat si Mayor Benedito kay Ginoong Maki Arsaga at mga miyembro ng Lawn Tennis Club ng Brooks Point sa pangunguna sa programang Libreng Lawn Tennis Summer Clinic para sa mga kabataan. Chad Lawrence P. Hidalgo, si Canadian News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Chad. Manatiling nakatutok sa paikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na ang Talakayang Bayan. Ako po si Irish Medalya. At ako naman po si Jasmine Consomino. Kami po ang Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated o sa Canadian News Team na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat po sa ating mga tagapaghatid balita mula sa Sacred Heart of Jesus High School News Team. Ganon din po ang ating pasasalamat sa kanilang school principal na si Sister Christine B. Ignacio AR, sa lahat po ng mga guro na nasabing paaralan at kapamilya, mga mahal sa buhay ng ating tagapaghatid balita, isang magandang umaga pong muli. Susunod na po ang Talakayang Bayan pagkalipas lamang ng ilang sandali. Magbabalik po tayo. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Sa muli, isang magandang umaga, Bayan ng Brooks Point. Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. At sa ngayon po ay nasa ikalawang segment na po tayo ng ating programa, ang Talakayang Bayan. Mapalad po tayo ngayong umaga dahil makakapanayam po natin ang isa sa magandang empleyado ng lokal na pamahalaan ng Bayan ng Brooks Point. Lagi ko po siyang tinitignan actually kasi gandang-ganda talaga ako sa kanya. Para siyang mas maganda pa sa Barbie. O, di ba? Yung Barbie dala. Ayan. Mga kababayan, gusto ko ipakilala sa inyo dahil nalalapit na po ang pagdiriwang ng Nutrition Month. Ngayon po ay ika-29 na po sa buwan ng Hunyo at ilang araw na lang ay magdiriwang na tayo ng Nutrition Month. Kaya upang alamin ang mga aktibidad at lahat ng mga programa under that ay makakapanayam po natin ang Nutritionist Dietitian 1 Municipal Nutrition Action Officer. Tama ba, ma'am, yung mga pronunciation ko? Ma'am, designate, ayan. Siya po ay nasa 8 taon na pong nagsiservisyo dito po sa ating lokal na pamahalaan. Walang iba, Ma'am Lorraine Abiog. Magandang umaga. Good morning. Nakaka-inlove yung kahinhinan ni Ma'am. Mga kababayan, sino na excited dyan? Ako excited na po, Ma'am. Number 1, nais naming malaman, of course, para po sa kabatiran po ng ating mga tagapakinig. Ma'am,
pwede po bang, maaari nyo po bang i-share sa amin kung ano po yung mandato ng inyong opisina? Okay, good morning po. Good morning po sa lahat. Una po, gusto ko lang pong malaman nyo na ang Nutrition Division po ay under ng Municipal Health Office, no? Ang mandate po namin ay mag-formulate ng mga plano, policies para po sa mga nutrition services na ibibigay po natin sa ating mga kababayan. Sino po ba yung mga target natin? Ang 0 to 59 months old po na mga bata at mga iba't ibang mga vulnerable groups. Sino po yung mga vulnerable groups natin? Ito po yung mga buntis, lactating women, elderly po, at iba pong mga population group na nasa GIDA po. Ano po yung GIDA? Ito po yung sa mga matataas na areas, no? Geographically isolated, depressed areas. So, yun po yung ating target. Ma-improve po natin yung nutritional status ng mga nabanggit ko po. Yun po yung mandate ng ating opisina. Ayan, thank you so much, ma'am, sa kaalaman. And of course, mga kababayan, napakaganda po na merong ganitong opisina dahil mas matututukan itong ating mga kababayan na medyo nasa malayo or yung mga remote area po ng ating bayan. Ayan. Ano naman po ang tema? Dahil nalalapit na po ang pagdiriwang ng Nutrition Month celebration this coming July, ma'am, ano? Yes po. Ma'am, dahil malapit na ang celebration po ng Nutrition Month this coming July at syempre napapanahon nga na pag-usapan natin, pwede nyo bang i-share sa amin kung ano po ang tema ngayong taon at syempre po, kamusta po ang paghahanda ninyo? Okay, so ngayong taon po, ang ika-50th Nutrition Month celebration natin, ang theme po natin ay Sapipan, Sama-sama sa Nutrisyong, Sapat para sa Lahat. So, ang gusto pong i-emphasize ng theme natin, yung collaboration po at participation ng iba't ibang agencies, no? Kasi po, ang sinasabi po na ang malnutrition ay multifaceted na problem. So, iba't iba yung mukha ng malnutrition. Hindi lang siya iisa. So, ang kailangan po natin doon ay multi-sectoral approach din. So, importante po na nakakapag-coordinate tayo, nakakapag-collaborate po tayo sa iba't ibang agencies para po matugunan po natin yung problema po natin sa malnutrition. Alam po natin na ang problema sa malnutrition ay hindi lang basta-basta, no? Napakalalim po ng ugat ng problema sa malnutrition. Hindi lang po iisang agency ang kailangang sumagot doon. Dapat po merong collaboration ng mga different agencies po. Ako, pag sinabing malnutrition ay talagang, ito ay medyo malalim na usapin, ma'am. Opo. Bigyan ko nilang din po siguro habang nandito ngayon, kasi po ang akala ng iba, pag sinabi nating malnutrition, anong natitignan lang, yung laging kulang, no? Pag sinabi po nating malnutrition, maaaring ito po ay kulang at maaaring ito ay sobra. Ang problema po sa malnutrition, karamihan sa bata, undernutrition, pag sa matatanda po, overnutrition. Yun yung sinasabing obese, pwedeng ganyan. Opo. Pag sinabi nating obese, yan po yung kasobrahan, di ba po? Pag over, sobra. Pag sinabi nating obese, sobrang-sobra. That's why meron tayong mga rate, ma'am, let's say, kunwari, sa edad na ganito, ito lang dapat ang timbang, mga ganyan. Yes, opo. Pag ganito yung taas mo, ito yung dapat mong timbang. So, dapat habulin mo yun para ma-maintain yung talagang exact na nutrition para sa iyo. Yes po. Kung dapat aware tayo kung ano yung BMI natin, kung ano yung body mass index natin. Usually kasi tayo po, di ba, ang ginagawa natin, titimbang. Titimbang lang. Okay, parang tumaas yung timbang ko. Pero hindi natin na-check, ano ba yung body mass index ko? Doon natin nakikita kung tama ba yung ating timbang para sa ating taas. Sana po na maging aware po tayong lahat sa ating mga body mass index. Hindi lang yung tamang nagtimbang lang tayo. Kasi kapag sobra na, ma'am, pwedeng ito ay maging reason na or dahilan na na pagkakaroon ng iba't ibang karamdaman. Yes po. Kapag tayo ay sobra sa timbang, mas prone po tayo magkaroon ng mga NCDs, yung tinatawag po nating mga non-communicable diseases, yung mga lifestyle-related diseases po, diabetes, yun. Opo, high blood pressure, kung ano-ano pa, sakit sa puso, andyan na. Ayan. So, ma'am,
alam natin na mahalaga, pero para po sa kaalaman muli ng ating mga kababayan, ano po ba ang kahalagahan ng pagdiriwang ng Nutrition Month? Ang Nutrition Month po ay mandated po na ipagdiwang, no? Nasa law po 'yon na dapat ipagdiwang natin yearly, every month ng July, ang Nutrition Month. Mahalaga po na pinagdiriwang ang Nutrition Month para po makapag-create ng awareness po ng proper nutrition among Filipinos po. So, napaka-importante. Kaya ini-encourage po sana namin ang lahat na umattend at maki-join sa celebration ng Nutrition Month. Kasi akala ng iba, ay okay, sige, magpaparade lang sila. Pero hindi po nag-i-stop doon, no? Mas marami po kaming pwedeng ma-impart na knowledge tungkol sa nutrition during the celebration po ng ating Nutrition Month. Mga kababayan, napakaganda po na mayroon tayong mga ganitong celebration dahil kahit ako mismo, personally, ngayon po ay parang mas naging interesado po ako sa pakikilahok sa mga ganitong aktibidad dahil ito po ay nakapaloob o dito nakapaloob ang ating pagpapahalaga sa ating mga kalusugan or sa kalusugan ng bawat isa. Ano po, para makaiwas din tayo sa iba't ibang karamdaman o mga sakit. Alam naman natin na kapag malusog ang isang tao, masasabi nating mayaman ito, di ba? Yes po. Ang sinasabi nga, health is wealth. Yes, mga kababayan. Ano-ano naman po ang mga dapat abangan ng mga mamamayan sa darating po na Nutrition Month, Celebration Month? Okay, ang kick-off day po ng ating Nutrition Month ay sa July 1, which is on Monday. Magkakaroon po tayo ng parade around the town. Meron po tayong float competition. Nakakatuwa po na nakaka-overwhelm na 18 out of 18 meron pong entry. 18 out of 18 barangays nag-entry po sa ating float competition. So, yun po yung highlight ng ating event on July 1. Yes. So, on July 8 po, magkakaroon po tayo, ang tinawag po namin sa competition na yon, contest, Experience, crafting happiness in a snack. So, ano po siya? Cooking contest. Iniba lang namin yung tawag. Parang medyo catchy, diba? Yes po. So, yun po. Ang participants po nun, mga high school students po. Good to know po na parang may 4 na high school na sumali. Kahit wala silang pasok. So, yun. Tapos po, on July 12 po, magkakaroon tayo ng Unlock Your Full Potential with Nutrition. Quizby siya. Nag-iba-iba lang talaga kami ng tawag, ma'am. Quizby siya. Ang mga participants natin, LGU employees naman. Tapos po, magkakaroon din po tayo ng parang trivia on nutrition. Ang pangalan po ay Nutrition Matters. So, every day po, magpo-post po ang Municipal Health Office Facebook page ng mga trivia. Kung sino po yung unang makasagot ng tama, magkakaroon po ng 100 pesos na prize. For the whole month of July naman po yun. So, yun po yung mga activities namin dito sa LGU. At I believe po, yung mga ibang barangays ay magsi-celebrate din ng Nutrition Month sa kanila. Ayan. Yes po. And of course, yun po ay, yung celebration po ng bawat barangay is under your supervision, ma'am. Yes, ma'am. Ang barangay po, sila na yung nagde-decide kung kailan. Tapos mag-i-invite na lang po sila sa atin. Yeah. Ay, ma'am, balikan natin yung float competition. Pwede po ba nating ma-share dito yung konti, kahit na brief mechanics po? Ang sa atin po, any individual or barangay representative can join the said competition. 1 entry lang po tayo per barangay. Tapos po, meron tayong maximum height ng float. Any vehicle po pwedeng magamit except for literal na tricycle lang yung ipipresent sa amin. So, ang height niya po ay 3 meters pababa. Ang width naman po, walang sukat. Bahala na po sila. So, ang aim po ng competition na to ay para ma-showcase po natin kung ano po yung mga products, food products, local food products ng ating mga barangay. Pwede kahit gulay, anything na products po ng barangay. Food products. Parang pag nakita mo pa lang yung float, parang ang sarap ng pumitas. Yes po. Ayan, masaya ito. And sino-sino po yung mga pwedeng makilahok, ma'am, sa ating pagdiriwang? Kagaya po ng binanggit ko kanina, we encourage everyone
to join the said celebration. Para po sa ating lahat ito. Of course, mga kababayan, dahil alam natin na ang nutrisyon ay hindi para sa isang tao lang, kundi para sa ating lahat. Kaya maki-join po tayo. Ano po? Bakit, ma'am, kinakailangan natin ang balanced diet? Paano po nakaka-apekto ang pagkain sa katawan at kaisipan ng isang tao? Balanced diet, no? Napakahalaga ng balanced diet. Pag tayo po ay kumakain ng tama ang nutrisyon na pinapasok natin sa ating katawan, ang makukuha po natin ay good health, good physical health, and good mental health, which is napakahalaga po. No? So, hindi lang sa physical, no? kasama ang health. Pati ang mental health po natin, affected din. Kapag maganda po yung pinapasok natin sa ating katawan. Tama, opo. Oo nga, kasi alam niyo mga kababayan, kapag ang isang tao ay nagsasuffer sa isang sakit, yung possibility na mainitin ng ulo, 'di ba? At wala sa kondisyon sa pagdidesisyon, sa pag-iisip. Affected din pati ang buong pamilya actually. 'Di ba? Kaya napaka-importante po ng balanced diet. Ma'am, pwede niyo po ba kaming bigyan ng tips ilang dietary rules na pwede pong maging exercise or magawa po para mapanatili po ang magandang kalusugan? Ayan. So, meron pong na-develop, no, ang Food and Nutrition Research Institute. Ito po yung tinatawag na Pinggang Pinoy. Ito po dapat yung guide natin every time na kumakain tayo. So, morning, breakfast, lunch, dinner, ito dapat yung itsura ng plato natin. Gaano po ba dapat kalaki yung plato natin? Dapat po 10 inches in diameter. Okay? Tatandaan po natin, pag kumakain tayo, 3 bagay. Movaba. Moderation, tama yung dami. Variety, iba't ibang klase. At dapat po, balance. Tama yung hatian. Usually po kasi, pag tayo kumakain, ano po yung nangyayari? Yung rice po, buong plato natin, nakatap na lang yung ulam. No? So, 3 bagay. Movaba, ulitin ko po. Moderation, tama yung dami. Tama nga po yung sukat natin, pero kuha pala tayo ng kuha ulit. Balik tayo ng balik, no? So, alam lang po dapat natin kung ano yung tamang dami na dapat natin kainin. Variety, iba't ibang klase. Dapat nandoon yung 3 pangkat ng pagkain. Go, grow, at glow. Basic po, no? Elementary pa tayo. Ay, ano ba yan hanggang ngayon? Pero dapat po, nandoon yung ang 3 pangkat ng pagkain at dapat po balanse. Tama yung hatian. Hindi, mas marami yung kanin. Sanay kasi tayo na laging mas marami yung kanin. At dapat po huwag kakalimutan ang tubig. Lagi po kasing nakakalimutan. Sinasabi po na ang tubig ay forgotten nutrient, no? So, dapat umiinom tayo ng 8 to 10 glasses ng water sa isang araw. At kasama po lagi, sana, ng proper diet ay exercise. Dapat po physically active tayo lagi. Pag kumakain po tayo, bukod sa tatandaan natin ang Pinggang Pinoy at ang Movaba, dapat po lilimitahan din po natin ang pagkain ng 3M. Ano po ba yung 3M na dapat limitahan? Maaalat, matatamis, at mamamantika. Pero yan yung lagi nating nakikita. Tama po ba? Yan yung lagi nating nakikita sa lahat. Sabi nga po ngayon daw po, may tinatawag tayong obesogenic environment. Ano ba yun, no? From the word obese. Diba? Na parang yun na yung environment natin ngayon. Bakit po tinawag na ganun? Kumbaga, parang pagpupunta tayo sa mall, anong makikita natin? Si fast food. Ang rich in salt, tapos fatty foods, andyan yung ino-offer. Tapos po, si hagdan nakatago. Ang una nating makikita, escalator, elevator. Diba po? Pag pumunta tayo sa mga tiangge, ano yung makikita natin doon? Si chichirya, si soft drinks. So, lahat po ng nakikita natin, pampalaki, na hindi na healthy. No? Pagdating po natin sa mga karinderya, ano pong nakikita natin? Pag ganyan pa lang natin, pagbukas natin, di ba po? Puros mantika. Tapos yung gulay nila, ilang piraso lang, as compare po sa mga karne. So, sana po, no, bilang tayo may alam, sana mas piliin pa rin natin, kung ano yung tama. So,
Ulitin natin, ito dapat ang proper diet. Okay? Ma'am, sinasabi ko sa inyo, after po ng this video, mga kababayan, i-review ko talaga ito para po sa aking pansariling kalusugan. Kasi sapul ako to sa paa. Tama nga yung sukat nung kanin, pero yung pabalik-balik. Nakailang balik pala. Nakailang balik naman. Kaya lumalaki eh. Ayan. So, dapat talaga, na mga kababayan, i-encourage ko kayo na talagang muling panoorin ito dahil ito po ay napakalaking tulong sa atin. Ayan, ang tamang nutrisyon para po sa ating pangangatawan. Lalo na po sa panahon po ngayon, halos abala na po ang lahat sa mga trabaho and of course, yun na nga ang kalimitang pagkain. Minsan hindi nakakapagluto sa bahay. Fast food na lang ang pinupuntahan. Opo, at of course, maliban sa trabaho, busy rin sa gadgets. Yan, nakakalungkot. Puro sakay at bihira na ang pag-e-exercise. Nakakalungkot. Kaya prone na rin sa sakit na high blood and diabetes at iba pa. Lahat ng mga sakit na may test, di ba? Which is talagang napaka laking suliranin po sa kapanahunan. Ayan na. Ano po ba ang maipapayo nyo, ma'am, para po maiwasan ang mga pagkakasakit ng mga ganitong klaseng sakit, lalo na po sa mga taong nagkakaedad na. Actually, ang sakit na ito ay wala nang pinipili kahit bata mayroon, di ba, ma'am? So balik tayo sa basic. Ano ba yung unang panahon? Ano ba yung mga ginagawa lang nung unang panahon? Di ba po nung unang panahon, naglalakad lang? Yes. Naglalakad lang? Tapos ano po ba yung mga kinakain natin? Diba? Laswa lang, okay na, oo. Diba po, walang mantika, ihaw, paksiw, okay na tayo sa ganun. Ngayon kasi parang sa dami na rin ang nagpo-post sa social media, ma'am. Diba? Yes. So, parang nagki-crave ka. So, yun nga, speaking of crave, dapat, alam din natin pala, i-differentiate yung hunger and craving. Oo nga. Yun. So, pag sinabi nating hunger, kakain tayo kasi gutom tayo. Gutom tayo. Hindi tayo kakain kasi nagki-crave tayo. Yes, opo. Katakawan na yun eh. Yes, opo. Medyo masakit, pero totoo. Oo. So, yun po, tandaan natin, once na sinabi natin nagki-crave lang tayo, ano po ba yung usual na kini-crave natin? Di ba po, ito po yung mga pagkain matataas sa sugar, mamamantika. Yes, sila po yung 3 M. Pero tandaan po natin, ang craving, nawawala yan. Yes, opo. For magki-crave ka lang for a certain period of time. Wag lang tayo maging marupok. No? Wag lang po maging marupok. Wag lang tayo maging M, yung pala yung marupok. Ay, oo. Dapat pala idagdag natin yan doon. So, yun. Dapat basic exercise. 1 hour sana. Maka 1 hour tayo. At least 1 hour na exercise in a day. Lakad lang po. Ang sa atin kasi, ang lapit lang, imomotor pa natin. No? Kaya nga, nako, mga kababayan puro aray-aray na lang tayo dyan dahil totoo na. Ayan, at pero mga kababayan, alam natin na ito po ay talagang kailangan natin sa kapanahunan. Kailangan natin ng disiplina sa ating sarili. Yes po, yun talaga yun. Para maiwasan ito. So, konting disiplina po para sa ating sariling kapakanan na rin at para sa ating mga mahal sa buhay. Ma'am, kumustahin naman po natin ang nutritional status po ng 0 to 59 months old dito po sa ating bayan, which is under po ng inyong tanggapan. Okay. So, nung January to March po ng 2024, nag-conduct po tayo ng tinatawag po nating Operation Timbang Plus, kung saan po kinuha natin yung weight and height po ng mga batang may edad 0 to 59 months old. Meron po tayong indicator, 3 indicator ng nutritional status. Ito po yung unang indicator po, weight for age. Dito po natin makikita kung tama po ba yung timbang ng bata para sa kanyang edad. Okay? Yung pangalawang status po, length for age. Dito po natin makikita kung tama ba ang kanyang tangkad para sa kanyang edad. At ang pangatlong nutritional status po, yung weight for length. Doon po natin makikita kung tama po yung timbang niya para sa kanyang taas. Meron yun po. So ngayon sa ngayong taon, ang malnutrition prevalence po pagdating sa underweight, 4.4.
Ang ating stunting po, 4.9. Ang ating wasting ay 1.5. So all in all, okay naman po. Pumasa po tayo sa national target. Yung provincial rank po, out of 23 municipalities sa buong Palawan, pang-19 po tayo sa merong pinakamababang MPR pagdating po sa underweight. Sa stunting naman po, pang-18 po ang Brooks. Sa wasting naman po, pang-20 ang Brooks. So, isa po tayo sa mga may pinakamababang malnutrition prevalence rate pagdating po sa buong probinsya ng Palawan. Yay! Congratulations, Yun. Brooks Point. Congratulations sa inyo, ma'am. And of course, sa MHO na patuloy na nagsusumikap para po sa pangangalaga po ng kalusugan ng ating mga kababayan. And of course, sa ating mahal na Mayor, Mayor Cesario Benedito Jr. and Vice Mayor Atty. Mary Jane de Los Angeles Feliciano, 10 Sangguniang Bayan members na siyang tumututok din sa kalusugan po ng mga mamamayan ng bayan ng Brooks Point. Ayan, kaisa po ng tanggapan nila, ma'am. Grabe, Ma'am Lou, napakabilis po ng oras at malapit na po tayong magtapos. Baka mo may mga nais kayong karagdagan. And of course, mga sabihin na nating inspirational message po sa ating mga tagapakinig. Nasa inyo po ang pagkakataon. Okay, sige po. Dahil po doon, magdagdag lang po ako ng 1, 2, 3, no? 1, tandaan po natin, dapat nagkakaroon tayo ng 1 hour or more na physical activity in a day. Ang 2 po natin, dapat po nire-reduce po natin ng 2 hours or less ang ating screen time. Okay po, panonood ng TV, pagsi-cellphone, no? At ang pangatlo po, dapat kumakain po tayo ng 3 food groups every day para po magkaroon ng variety ang ating kinakain. So, ang nutrition po ay easy as 1, 2, 3. Sana po wag po natin kalilimutan nyo. Maraming salamat, Ma'am Lorraine Biug, sa inyong napaka-informative po na mga mensahe and of course, mga kaalaman po na naibahagi sa ating mga tagapakinig and of course, kahit sa akin din po, no? Although narinig ko na ito ng paulit-ulit, pero mahalaga po na naririnig natin para ma-refresh po tayo, importante pala na fokusan din natin yung ating kalusugan at magkaroon tayo ng balanced diet. At of course, sa lahat po ng sinabi ni Ma'am Lorraine, mga kababayan, tinitiyak ko sa inyo malaking tulong po ito sa kalusugan ng bawat isa para humaba ang buhay. At maiwasan po ang malawakang problema sa bawat pamilya. Yung pagkakasakit po ng iba't ibang karamdaman, dulot po ng ating kapabayaan sa pagkain, sa pag-i-ehersisyo. At of course, mga kababayan, tunay nga na napakahalaga na mayroon po tayong mga ganitong klaseng talakayan nang sa ganun malaman po natin kung paano po tayo makiisa, makialam sa mga programa ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point. And of course, hindi lang ito para sa ikauunlad po ng ating mga sarili, maging po ng ating bayan. Susunod na po ang Serbisyong Bayan. Pagkalipas lamang po ng ilang sandali, magbabalik po ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Darako na po tayo sa huling ito ng ating programa, ang huling segment po ng ating programa, ang Serbisyong Bayan. At paalala po sa ating mga kababayan na na may trabaho sa labas or bumibiyahe araw-araw. Palagi po nating paalala na magdala po ng pananggalang sa ulan katulad po ng kapote, payong upang makaiwas po sa sakit. Gayon din po sa
napapanahong usapin po ngayon tungkol sa kalusugan dahil Nutrition Month na po this coming July 1. Kick-off po ng Nutrition Month celebration dyan po sa Town Plaza. Iniimbitahan po lahat ng ating mga tagapakinig na makilahok at of course makisaya sa ating celebration dahil hindi lang po tayo magiging masaya kundi mga kababayan tayo rin ay makakapulot ng mga aral na makakatulong po sa pang-araw-araw nating pangkalusugan. Paalala po na dito po sa bayan ng Brooks Point ay meron pong tatlong o sinasabing top 3 leading causes of death in the municipality of Brooks Point. Nako, ito po ay tatlo na leading causes of death na kung saan po ay talagang nakuha po ito sa datos ng ating Municipal Health Office. Ang una po ay acute respiratory failure. Mayroon pong 65 cases na namatay dahil po sa acute respiratory failure mga kababayan. Simula po yan 2023 hanggang ngayong 2024. Yan po ang number 1 na dahilan ng pagkamatay po ng ilang mamamayan ng bayan ng Brooks Point. Ang acute respiratory failure, dito na po napapaloob ang sakit sa baga, dulot po ng, of course, yung iba sigarilyo, at ang iba naman ay sa maling pagkain at sa kapabayaan sa sarili. Ano po? Ang ikalawa naman po is degenerative disease. Kung kanina po ay merong 65 case sa acute respiratory failure, sa degenerative disease naman ay mayroong 56 cases po na namatay. Ito po ang ikalawang top sa tatlong case po ng rason ng kamatayan ng mga mamamayan ng Brooks Point o dito po sa bayan ng Brooks Point. Ang pangalawa po ay degenerative disease at ang ikatlo ay cardiovascular accident or ito yung sakit sa puso. Ano po? At meron pong 33 cases naman po ng datos ng ikinamatay po dito po sa ating bayan. At pwede po itong maiwasan sa pamamagitan ng pag-iwas ng pagkain ng 3M. At ito po ay nadagdagan na. Hindi na lang ito 3, kundi 4. Ano po? Sabihin na natin ang number 1 is M, huwag tayong maging marupok. At of course, huwag tayong maging marupok sa pagkain ng matamis, maalat, at ang ikatlo po ay mamantika. Dahil itong mga ito ay nagiging rason kung paano nakukuha itong tatlo ring dahilan ng ikinamamatay ng ating mga kababayan. Alright? Mga kababayan, makilahok po tayong muli. Iniimbitahan ko kayo sa pagdiriwang ng Nutrition Month celebration dito po sa bayan ng Brooks Point sa Liwasang Bayan. And of course, maging sa mga programa po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point ay sikapin po natin na makiisa dahil tsak po na ito po ay makatutulong sa ating sa pangangalaga ng ating mga kalusugan. At yan na po ang isang oras ng balitaan, talakayan at serbisyong bayan na hatid po sa atin ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pamumuno ng ating mahal na Mayor Cesario Benedito Jr. at ng ating Municipal Vice Mayor Attorney Mary Jean de Los Angeles Feliciano kasama po ng Sangguniang Bayan members at of course 10 ng bumubuo ng Municipal Information Office sa pamumuno po ng aming Municipal External Affairs and Municipal Information Designate Ms. Deborah Faith C. Malacao. Ganyan din po ng ating mga kasama sa Municipal Information. Ako po, Maria Len Galicia Archie, ang naghahatid ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan dahil ang impormasyon ng bayan ay para sa lahat. Magandang araw po muli. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.